Paradyo Bumbo! Bumubin sa kagandahan sa programa natin ngayon, no? Kika-clarify natin, regardless saan kayong partido, grupo, kanino kayo troll, wala kaming pinapanigan dito sa Bombo Radio Tacloban. Yun. Fair lang, fair. Fair lang po. Fair. Patas. Anyway, isa pang tanong, Attorney Neil Sia. Sabi ng mga kritiko ni former President Rodrigo Duterte, libo-libo daw ipinapatay. May mga nagsasabi na abot ng 6,000, ang iba 10,000, ang iba naman abot pa daw sa 30,000. Pero mismo ang mga judges sa ICC nagsabi na siya ay idinimanda lang sa pagpatay ng 43 individual. Bakit ito lang ang binanggit nila na kaso? Paano yung ibang biktima o ibang ito ba mapatunayan na fake news? Ang mga allegation na ito, libo-libong pinatay daw ni former President Rodrigo Duterte. Okay, Bumbubis, no? Ganito yan, no? Doon sa tatawag namin na rules on evidence, kailangan doon sa nangyaring krimen ay kayang patunayan. Ibig sabihin ng kayang patunayan, mayroon finger na magtuturo. Mayroong co-conspirator na magsasalita. Kasamahan. So, mayroon mga eyewitnesses sa nangyari. Napaka-importante yan. Ang nangyari dito kasi ay inaaligar nila si former President Roa Duterte ng isang malawakan na patayan. Ang tanong doon sa malawakan na patayan, kaya ba nilang patunayan na si former President Rodrigo Roa Duterte ang nasa likod? Kaya ba nilang patunayan na nakita nila ang nangyaring event na pagpatay? Mahihirapan sila, Bumbukins. Hindi nila kayang patunayan ang kaso niyan. Kaya ang ginawa nila ay pumili sila doon sa maraming patayan daw. Again, daw ha. Saan tayo doon mayroong evidence na pwede nating ituro na siya ay involved o siya ang nasa likod. So, ang nagkataon kasi yung mga among doon sa mga co-conspirator, ibig yung mga co-accused. Kasi tatlong klase ang kriminal, ang mastermind. Yung ikaw mismo ang pumatay. Ikaw ay inutusan. O ikaw ay nakisama. So, ikaw mismo, lalo kung nag-iisa ka lang. O ikaw inutusan, itong pera, ikaw ang pumatay sa kanya. Or pag hindi mo sa pinatay, papatayin kita. Under duress, pinutukan ka, wala ka nagawa, di susunod ka. So, ikaw. Then yung isa naman ay isa ka doon sa marami. Ako ang humahawak sa kamay, siya ang bumabaril, or ako ang bumabaril, sila ang humahawak. So, kung ano kayo, cooperator. So, ayan po ang tawag sa principal o mastermind. Tatlo silang klase. So, sino doon sa mga nangyari, saan doon sa mga nangyaring patayan, ang mayroon tayong co-conspirator. Ayun, may dalawa nagpakilala. Ito sila daw ay nakakita dahil sila doon ay doon sa nangyaring patayan. Kasi isa sila o sila mismo ang pumatay o yung kasama nila ang pumatay habang sila ay nandoon. So, binilang, ilan ba? Doon ang palagay ko, Bombo Vincent, kasi wala naman ako doon. So, anong krimen nangyari, saan, at sino ang biktima? Ayun, ito. So, ito ang kanilang na-identify lang ng 43. At aside from those, ay pinuntahan nila yung mga kamag-anak, willing ba kayo mag-testify? Willing ba kayong mag-file ng complaint na kayo ay yung mga family ninyo o kayo ay family niyo ay biktima ng mga nasabing patayan kasi isa sa mga mahal sa buhay ay pinatay. Ayun. Yes. So nagsama-sama ito sila. So nakabuo sila. So doon sa 6,000, doon sa 10,000, 43 na lang. Hindi nila kayang patunayan yung lahat. Okay. Kasi hindi lang sila naman ang sinasabi daw na mga member ng death squad. Marami daw sila. So ang mga member ng death squad ay ayaw naman maging cooperate yung iba. So dahil ayaw mag-cooperate ang iba, kahit marami silang pinatay pa daw, ay mahirap natin silang idemanda o mahirap natin isabit yung akusado kasi baka ma-dismiss lang yung kaso. Ito yung nangyayari doon sa mga cases sa court nga. Kung sa Bisaya pataka lang o kung sa Tagalog ay basta lang nakafile,
hindi tinitingnan yung mga evidences pagdating sa prosecution o submission. Wala na nagtuturo. Madadahama yung ibang kaso. So, pipili lang sila kung saan sila mayroong evidence. At ito lang kanilang na-file. Kasi doon sila mayroong solid evidence daw. Attorney, kasi March 19, March 17, 2019, kumalas tayo sa ICC. Itong mga biktima na ito, down nung kasali pa tayo sa ICC, ito na ba yung bibilangin ng ICC, attorney? Yun ang napansin ko, Bumbo Vince, no? Napaka maingat nila kasi after doon sa ating paghiwalay nila, meron pa tayong 1 year. 1 year. Oo. At yun ang kanilang binilang. Makita mo. So, ang tinitingnan natin, bakit yun lang? Bakit hindi niya sinama yung after that, no? Yung, mismo sila nasa prosecution, maingat din sila because nagkaroon kasi ng botohan ng jurisdiction ng ICC kay ating former President Rodrigo Roa Duterte. So doon sa naging botohan na 2-3, probably nakita nila yan na pwedeng ma-dismiss yung kaso. Probably, again. So sila mismo naging maingat na rin. Ano kaya yung time na member pa sila ICC. ang Pilipinas ng ICC, ito lang ang ating ikaso na lang. Yung hindi na, baka madamay, baka yung kaso natin ay humina, ma-dismiss pa tuloy. So, anyway, mayroon naman silang evidence na sabi kung sa atin lang ba? Mayroon namang evidence na bakit pa natin nahabol yung iba. Enough na ito. Baka tuloy, yung too much, ay matalo pa tayo. Baka yun ang palagay ko, Bumbo Vince. Okay. Itong dalawang witness, attorney, balikan ko lang, magiging, ano ba ito? Magiging magandang ebidensya, attorney? Alam mo, Bumbo Vince, no? Itong hindi naman tayo aktual na nakita, na nandoon, no? Sa atin ngayon, lumalabas sa during doon sa aktual, kalawat kanan na interview, yun. Ang nangyayari, Bumbo Vince, ay yung prosecution, nagkakaroon niya na Bumbo Vince, deliberation. Okay. So, faiz na ba yung dalawang testigo? O baka mayroon pa sila na hindi binabanggit sa atin? Bakit, Bumbo Vince? Ang ICC kasi, doon sa mga kailang mga testigo ay napaka-secretive. Doon sa kailang mga evidences. Kasi ang nangyayari ito, Bumbo Vince, ay lalo sa mga witnesses. As I said a while ago, at saka lumalabas sa mga news, ang isang ina-accuse po ng itong war crimes, itong crime against humanity, ay mga very, very powerful na mga tao. So pag inilabas nila ang mga identity ng kanilang mga testigo, baka bukas wala na silang testigo. Ito yung dahilan kung bakit baka mayroon silang other evidences hindi lang natin ma-identify as of today. Okay. Attorney, di ba si former President Rodrigo Duterte sumalang sa Quadcom, Senate inquiry, pwede ba itong magamit as evidence sa ICC, attorney? Itong mga revelation niya, kung mayroon man siyang mga revelation, attorney? Okay, Bumbo Vince, no? Ganito yan, Bumbo Vince. Yung pag nag-aral ka ng pag-abogado, ay mayroon din kami pinag-aralan na rules on evidence. Okay. At the same time, Bumbo Vince, nag-aral din kami ng international law. So, may tatawag din kami conflict of international law. Yan. So, international law, conflict of international law, and rules on evidence. Ang tatawag natin mo sa Miranda Doctrine. Okay. Galing yan sa Amerika. Ang ating constitution ay sinunod natin sa United States of America. So, ibig sabihin mo, Vince, itong mga admission niya, mga admission niya doon sa Congress, ay ito ay sinusunod sa rin sa ibang bansa. Pagpunta ka mo sa ibang bansa, mayroon bang admission? Tinitingnan naman ang admission kasi, Bumbo Vince, bago i-admit yan, may tinitingnan muna yan. Ikaw ba'y under jures? Ibig sabihin ba, pinilit ka, tinakot ka, o voluntaryo mo lang. Pangalawa, ito bang admission mo ay alam mo kung anong sinasabi mo kasi nasa matino kang pag-iisip. Hindi ka naman siguro may counting sa may tililing sa utak. So yan ang nakikita namin, Bumbo Vince, sa legal profession dito sa legal kami mga member of the bar, na itong gagamitin niyang defense doon sa kanyang admission doon sa Congress, ay sasabihin niya na hindi niya ganun ang kanyang intention. Okay. Kasi
ibig sabihin mo, Vince, yung kanyang mga admission doon sa Congress, kanyang mga admission pag in-interview siya, oo, ay yun ay Bombo Vince ay ginagamit, gagamitin 101% Bombo Vince. Gagamitin din. 101%, yes. Gagamitin yun as evidence Okay. labang kay Duterte. Oo. Kasi yun ay kanyang sinabi Oo. doon sa lahat sa house, almost locally or international naman news news media, sinabi niya yan doon sa Quadcom committee. Quadcom. So gagamitin niya kasi ang sinusunod namin niya rules of evidence ay almost the same sa buong mundo, sa malayang mundo. So gagamitin yun doon sa ICC as evidence laban sa kanya. Ang defense niya ay sinusunod din namin sa buong mundo na hindi ganoon ang intention namin. Oo. Pwede niyang gamitin yan. So hindi na yun ang intention ko. Kaya lang minsan ang paulit-ulit na sinasabi ay minsan nagiging totoo. At paano niya yan? So ang pinakamalaking obstacle sa kanyang defense lawyer ay mismo kung ang kanilang client ay may sinabi na paulit-ulit, paano pa niya babawiin ang kanyang sinabi. Pero at any rate, Bombo Vince, as a defense lawyer, kung ako nasa defense lawyer, itatry ko lang. Wala namang mawala. Sasabihin ko na, hindi yun ang intention ng aming client. Ang intention lang niya ay gusto lang niya magpatawa. Ako lang mag-entertain. Wala naman yun. Pero hindi ibig sabihin na siya yung nasa likod ng patayan. Yan, oo. Okay. Anyway, ito Attorney Lucia, nang hiningi ang hiningi ng pabor ni former President Rodrigo Duterte na dalhin siya sa ospital. Kasi pagod daw siya galing biyahe mula Hong Kong at masama daw ang pakiramdam niya. Bakit di nila binigyan ng chance madala sa ospital? Mahirap bang ang kahilingan na yun ni former President Rodrigo Duterte, Attorney Neil? Bombo Vince, no? Na with all due respect sa mga doctors, ito na yung typical na kind of strategy ng mga mayayaman, ng mga accused. Every time nasabit sila ng kaso ikukulong, ang mangyari ay sila magdidemand ng tatawag na may sakit at kailangan dalhin sa ospital. Okay. O check up. Pag nadala ang isang accused, regardless na kung si former President Rodrigo Roa Duterte or other accused, pag nadala na sila doon sa hospital o sa doktor, ay sila ay bigla kagad nagpapa-admit. Name it. Sino-sino mga kilala mga nag-admit sa hospital? Si Arroyo. Yes, former Estrada. Nandun sila sa hospital. Wala sila doon sa kulungan. Hospital arrest. So, ginagamit nila ang doktor kasi ano magagawa mo sa doktor? Sasabihin ng doktor may kailangan i-admit. So, sino bang taong walang sakit? Ang tanong, sino ang taong walang sakit? Ako may sakit ako, kami ni Bombo Vince may sakit. Yung bulsa namin walang laman. Yun lang. Kaya lang nakamasakit. kaya lang, hindi yung ground for admission. Pero ang problema, pag nadala siya, strategy yan. Kailangan ko ma-admit, pag nadala yun sa hospital, hindi na siya pwedeng dalhin pa sa iba kasi nasa hospital na. So, parang pinag-aralan ng mga pulis, ng mga lawyers na nasa likod ng pagpaparesto na pag ginawa niya itong strategy, ay hindi na nila ito madadala sa labas. So, anumang request meron siya going to a doctor, ay dapat, right then and there, i-stop na. Huwag payagan. Kasi pag magdala kayo kagad ng mga doktor dito, magdala kayo ng mga nurse, magdala kayo ng mga equipment, whatever it is, pag anong hiningi niya, bigay. Doon. So, makikita nyo sa news kung tama, Bombo Vince, naka-live naman, mayroon mga doktor at nurse na doon. So, naka-ready na yung ambulance. So, anong mayroong hiningi doon na. So, yung request niya na doon sa hospital o sa clinic, wala. Dito na. Even the mismo Bombo Vince, yung airport, may sarili sila doong clinic. Pero hindi siya didala doon, no? Kasi alam nila na pag dadala doon, goodbye na, hindi na ito madadala sa labas. Magpapa-admit na ito, next ito. So, hinanda nila lahat, so plinano nila lahat na hindi mangyari ang ganito. Kaya baka magiging tulad ito ni sino ba mga nakulong natin ng mga kilala. Doon sa kilala, kasi yun ang nasa news. Si Gloria Arroyo, Estrada. So marami pang mga ibang mga sikat na mga nakukulong doon din.
Yan po bubuwis ang dahilan. Mhm. Pinag-isipan nila. Kaya sabi nga namin, nasa kami, tuwaan, call my doctor. Yan. Ibig sabihin, pag call my doctor, Yan. hindi na sige, call my lawyer. Call my doctor. Call my doctor very quick. So, ibig sabihin, doon mo ko dalhin sa ospital. Ayan. Yan. Hospital. Pero kung halimbawa nangyari ganun, attorney, paano yun? Aantayin na maging maganda yung kwan? Kailan ba yan? Kailan ba yan? Bago ilipad. Okay na, sige. Nasaan na yung puting eroplano? Nakikita mo yung mga palabas doon lumabas na doon sa Veterans Medical Center sa Gloria. Oo, patungo sa court. Saan ba yun? Naka-ano siya dito, no? Naka-brace. Tapos naka-wheelchair. Ang hina-hina niya. Then, paano siya, nung palabasin na siya, okay na, tanggalin mo na yan. sumisigaw pa siya doon sa Congress. Oo. Sagabal pa yan. Oo. So, makikita mo, ang tao naman kasi madaling maniwala. Oo. Ang acting nga naman. Acting ba naman, ganun. So, nakita nila yung strategy na yan. It's a common na strategy. So, ibig sabihin, ano na yan? Open book na yan. Ganun palagi strategy. So, kung ikaw na pulis, alam mo mangyayari yan, pinabayaan mo, tanga ka. So, strategy mo yan. So, ikaw tanga ka. Ngayon, ang mangyayari, ganito yung bubuwis. Ito nakakatawa. Pag nagawa ng lawyer, na mapadala, kasi lawyer o lawyer's mind yan. Oo. Kasi ang lawyer kasi sanay na kami sa gulo, sanay na kami sa ano. So hindi na sa amin bago yung nagkakagulo, na natutulala kami o na kami nagpapanik. Hindi yan typical ugali ng lawyer kasi ang lawyer ay used na kami sa gulo. Kahit nandun kami sa anong yung weather na yan, nasa gitna kami ng crisis, magaling kami mag-isip kagad kasi train kami doon. So pag nagawa ng paraan ng lawyer na madala doon sa hospital, panalo siya. Siya ang pinakamagaling na lawyer. Ganun kami. Wow, ang galing mo. Pare, ayos ka. Galing mo talaga. Pakpakan ka na yan. Pero pag hindi niya nagawa ng paraan, kasi mas magaling yung advisor ng lawyer, kabila, kadalasan kasi ng mga general, bumubins ay mga lawyer din yan. Yes, kadalasan ng mga general po ay mga lawyer din. Every general may lawyer yan. Kasi pag wala kang lawyer, dahil hindi ka lawyer, baka ikaw ay makuha sa lahat ng kaso. Kasi may mga lawyer yan. O LLB graduate yan. So ikaw naman, pag napagawa mo yung paraan mo, hindi mo nautakan mo yung kabilang grupo, ikaw naman yan ang popular. Yan. So, ibig sabihin, yung police na nasa behind ng pag-aresto at hindi niya dala sa hospital, siya naman ngayon ang pinapakpakan ng kanyang mga kasamahan. Galing mo, nautakan mo sila. So, makikita mo, sino nga nanalo sa kanila? Dahil si General ang nanalo, pakpakan niya yun ng kanyang mga grupo. Even a member of the bar, pakpakan sa pag ito naman ang nanalo, itong isa, napa-admit sa hospital, lahat naman kami ng mga lawyers, pakpakan naman kami, ang galing mo. Kasi kami, natural sa amin, palagi nag-away-away. So, pabilib, galing mo. Saludo kami sa iyo, natakan mo. Yanong po kami yan. So, ibig sabihin dito, hindi sila nakaisa. Itong si General ang nakaisa. So, siya kayo ang pinarapakpakan ng mga abogado at ng mga kapwa General. Ganon yan. Anyways. Sunod na tanong, attorney. Attorney siya, kung may kasalanan si former President Duterte, bakit hindi siya sa ating bansa linitis, attorney? Or kinulaw? Okay, bumubis, no? Yung magnitude, yung lawak, yung laki ng krimen na inaaligar sa kanya, mga allegations, ay napakalaki na. Crime against humanity daw. Again ha? Kasi wala pa naman papatunayan. So, ito ay hindi na kaya lang ng ating lokal na gobyerno. Hindi na ito nilang kaya panghawakan pa. At kahit man sila ay ituloy ang nasabing investigasyon, ay yung typical na babanggain mo ang isang former president, baka doon ka pulutin sa kangkungan na prosecutor. At yung so itong paraan ito, bakit natin dinala doon, hindi dito sa atin, ay mas maganda ito kung ako yung mga supporter ng dating presidente Rodrigo Duterte, mas pabor ako na dalhin sa ibang bansa, with all due respect. Bakit? Kung ako naman yung nasa grupo ng ito ni Marcos, mas pabor ako na dalhin ito sa ibang bansa upang hindi siya mabigyan ng kulay. Kung ako yung nasa neutral na tao, mas pabor ako doon dalhin sa ibang bansa. Bakit? Sino ba nag-appoint ang ating mga judges?
o ng ating mga prosecutor. Di ba ang presidente? Presidente. Oo. Ngayon, ang kanilang mga loyalty ay pinaghinalaan natin palagi. Yun. Siya ang nag-appoint sa kanya, si BBM. Ang nag-appoint sa kanya, si Duterte. Nag-appoint sa kanya, si Ramos. Ang nag-appoint sa kanya, sino ba yan? Si Aquino. Yung mga utang na loob, attorney. Oo, yes. Oo. Ngayon, every time na mayroon magpapalabas ng news, o kasi siya ay nagpag-inuman yung ang judge po at ang prosecutor ay normal na tao yan, ha? Oo, may dalawang kamay, may dalawang mata, may dalawang tainga. Hindi yan alien na galing sa outer space. Lalabas din yan para kumain sila o sisimba yan, pupunta ng simbahan kasama kanyang asawa. Makatabi mo lang yan yung isang grupo ng hinalaan na ay tumabi na. Kumain lang sa restaurant yan. Ay, nag-usap na yon. Nagkasalubong, naglamano. Luto na! Lutong Macau na! Ayos ka nagpupubis. Oo. So, nandun palagi ang pagdududa natin. So, honest to goodness, Bobo Vince, I appreciate the move, the decision of our government. Again, wala akong pinahawak wala akong pinapapanigan. So doon sa labas, makikita mo kahit anong request ng ating pong leader po o ni Tatay Digong ay maingat na kanilang pinag-aralan kung ibibigay yun. Kahit mismo yung nakita natin sa TV, mismo si Vice President at saka si Roque, walang attorney, isang oras lang, isang araw. O walang VIP treatment doon. So, meaning walang VIP treatment ay hindi ka nila titingnan kung sino ka. Ang titingnan nila pantay-pantay. Kung ikaw ay security guard, ikaw ay sales lady, ikaw ay isang laborer, magsasaka, o ikaw ay presidente, wala silang titingnan. So, ngayon, itong tanong. So, sinong nina-accuse natin ngayon na bias? Wala! So, ang pwede na natin gawin ngayon ay galaw tayo ng fake news na ganito, gawa tayo ng fake news na ganun. Pero ang tingin natin is mayroon bang bias doon nga pwede nilang ihatulan si Duterte kasi sa kay BBM ang judge or i-acquit ng ICC si Duterte kasi ay kaibigan niya ang mga judge. Wala. Kasi neutral sila. Ito ang kagandahan dito. Dito natin malalaman kung namumulitika ang ating gobyernong si Marcos dahil pag na-quit si itong si Duterte, mapapahiya ang ating liderato. Oo. At babango ang pangalan ng mga Duterte na sila ay walang kasalanan. Oo. Ito ang kagandahan dito. Binibigyan natin mismo ng fair na chance, fair na trial. Oo. Ang ating pong Pangulong Duterte po. Maganda to para sa ating lahat. Attorney, i-compare natin dito sa Pilipinas. Kasi yung iba, pag halimbawa nabibilanggo, tumatanda na, nakaratay na lang attorney, pinapauwi na lang. Kasi sa edad na ito ng ating former President Rodrigo Duterte, 80 years old, attorney, hindi natin alam after ilang years kung ano yung status ng kanyang katawan, attorney. Bombobins, no? May chance, Bombobins, na pwede siyang bigyan ng temporary liberty. Yes, Bombobins. Within dun lang sa Netherlands. Yes, may chance yan, Bombobins. Pero yung sasabi na pauwi sa Pilipinas, for the meantime, hindi. Now, sakali man hatulan siya. May chance, Bombobins, sa pauwiin siya. After siya mahatulan. Magkakaroon pala halimbawa, mahatulan siya. Halimbawa lang, ha? Yes, may chance, Bombobins, na bibigyan siya ng parole. Lalo na sa edad ni ate pong Tatay Digong, matanda na, there's a chance Bombobins nga after conviction, kung sakali ma-convicted siya, ay siya ay palalayain. Yes, palalabas kasi may edad niya, mahina na. Lalo na parang sabi nga may yung kanyang merong cancer yata, no? Allegation. May chance, Bombobins, may chance.